Ikaw ang matakot. Dapat simulan mo ng lumuhod sa simbahan habang nagdarasal dahil masyado ka ng maraming kasalanang nagawa. Hindi ka tumulad sa akin na isang pino at banal na babae. Hindi ko aagawin si Gab dahil alam kong kusa siyang mapupunta sa akin dahil yun ang magiging kaloob ng Diyos para sa aming dalawa. Habang ikaw, alam kong malulugmo ka sa paghihirap na walang kahit na sino ang kayang magligtas sa'yo. Yun ang gaba na ipapataw sa isang makasalanang babaeng katulad mo. Huwag mong ginagamit ang Diyos sa kalandian at pagiging makasalanan mo. Kilabutan ka naman, Jelly. Hindi ako pala simba na tao, ha? Hindi ako banal. Pero kailanman hindi ako mapagpanggap na reliyoso at deboto kung ang balak ko lang naman ay manlande at mangagaw ng asawa ng iba. Sayang ang malaanghel mong muka at boses kung demonyo naman pala ang totoong kumokontrol sa pagkatao mo. Minsan, ang pagiging makadiyos ay nagiging isa na ring mapanlinlang na katauhan ng iba. Tila mga bulaan na gumagamit ng mabuting salita, ngunit nagiging dahilan naman ng pagkasira ng iba. Ganoon ang pinagdaanan nina Isabela at Gab kung saan nakilala nila ang isang relihiyosang babae na siyang pilit na sumisira sa kanilang relasyon. Ito rin ang magdadala sa kanya patungo sa galit ng kadilimang magpapahirap sa kanila. Magagawa nga kayang matalo ng tunay na pag-ibig ang bulaang pagkataong nagtatago sa pagiging makadiyos o lahat sila ay magiging alipin na lang ng pagkakasala at hinagpis. Ano na naman ba tong mga damit mo, Gab? Nakakalat na naman. Hindi ka talaga marunong tumulong man lang, ano? Ako na naglaba, ako na nagsampay, ako pa nagliko, matagdupi. Ilalagay mo na lang sa damitan mo, hindi mo pa magawa. Alam mo naman na ang dami ko pang gagawin dito sa bahay, ah. Tapos na ako magluto at maglinis ng kusina habang ikaw nakahilata lang dyan panay ang cellphone? Oo na, mamaya na kasi yan. Di naman yan nakakalat eh. Mamaya ako nalang ilalagay, may pinapanood pa ako. Ano ba naman tong buhay ko rito? Para ako may kasamang baldado sa bahay, ah. Utos ko, gawa ko rin eh. Ako lang din naman ang ako eh. Ay, Diyos ko. Mas mabuti pa atang mag-isa na lang ako sa bahay kesa namang ganito. Oh, saan mo na naman dadalhin yung mga damit ko? Di ba sinabi ko na nga sa'yo ako na dyan? Di ka kasi makapaghintay eh. Kapag inutos mo kasi gusto mo sundin ka agad. Dahil kapag hindi ko to ginawa, matatambak lang yan dyan. Tapos magugulo hanggang sa magkalat na talaga ng tuluyan. Tapos ano, sa akin mo na naman hahanapin ang mga damit mo kapag kailangan mo na? Daig ko pang katulong dito ah. Pwede ba manahimik ka naman kahit minsan? Nakakarindi ang boses mo eh. Malamang rinig na naman yan dyan sa labas. Para akong bata kung pagalitan mo ah. Kung buwisit ka sa buhay mo, wag mo ko idadamay. Nakaka-bad trip ka. Wala akong pakialam kung marinig ng mga kapitbahay ang mga pinagsasabi ko. Totoo naman na burara ka. Hindi ko nga alam kung bakit ko pinagtitiisan yung ganyang ugali mo. Kung gusto mo umalis ka rito, bumalik ka na lang sa pamilya mo. Kung may pamilya pang tatanggap sa'yo. Ngayon na nga lang magpapahinga ang tao, bibigyan mo pa ng sakit ng ulo. Anong ngayon ka lang nagpapahinga? Hindi ikaw ang nagtatrabaho sa atin ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ngayon na nga lang ang rest day ko eh. Hindi ko pa magawang matulog kasi batugan ka. At gusto mong iasa na lang sa akin ang lahat. Tingin mo ba may asawa na magiging masaya kang kasama? Buhay binata ka masyado dyan. Mabuti na lang wala pa tayong anak, baka parehas kaming kawawa sa'yo. Naghahanap pa nga ako ng trabaho, di ba? Ano ba mahirap intindihin dun? Gusto mo araw-araw na lang pag-awayan ang paghahanap ko ng trabaho eh. Naghahanap ng trabaho? Panay ka sugal dyan sa cellphone mo ah. Akala mo hindi ko alam kung magkano utang mo sa tindahan? Dahil panay ka pa cash in? Hoy Gab, mahiya ka naman sa sarili mo. Wala ka na nga maiambag dito sa bahay panay ka pa utang. Lalaki ka ah, baka nakakalimutan mo. 3 buwan ka na walang trabaho. Kasi sa halip na maghanap ka, ano ang inaatupag mo ha? Magsugal, makipag-chat kung kani-kanino. Kung sana yung oras na inaaksaya mo, ginagamit mo para ayusin ang buhay mo. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan ha. Sa susunod na ulitin mo yan, makakatikim ka sa akin. Anong gagawin mo sa akin ha? Hindi ako natatakot sa'yo.
Hayaan mo at magsasawa rin ako sa'yo. Kapag itong pagmamahal ko na wala dyan sa pinaggagawa mo, kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na ako babalik sa'yo. Hintayin mo lang, malapit na. Pagod na ako sa relasyon na to. Huwag mo rin akong takutin dahil pagod na ako sa pagbubunganga mo. Hindi nagpansinan ang dalawa matapos ang naging sagutan nilang yun. Masama ang loob ni Isabela na nagkulong sa kwarto. Nais niyang magpahinga dahil pagod na siya sa 6 na araw niyang trabaho, pero ang isang araw niyang pahinga ang mas nakakapagod. Hindi lang sa pisikal na pagod, kundi pati ang kanyang damdamin. 3 taon na silang magkarelasyon ni Gab at 2 taon na silang nakatira sa iisang bubong kahit na hindi pa sila kasal. Wala pa sa plano nila ang pagkakaroon ng anak dahil alam nilang hindi pa nila kayang bumuo ng pamilya. Ilang sandali pa, pumasok sa loob ng kwarto si Gab. Babe, sorry na huy. Ito, may dala akong special lugaw. Paborito mo to, di ba? May siopaw pa tapos may soft drink sa ref. Sorry na, bati na tayo. Saan mo naman kinuha ang pambili mo dyan? Kung nagdagdag ka na naman ng utang, sana di ka na bumili. Ako rin naman ang magbabayad nun eh. Ang judgmental mo talaga pagdating sa akin, no? Hindi ko to inutang. Nanalo ko sa nilalaro ko kanina. Bayad ko na yung utang sa tindahan. Nagpa-cash out na rin ako tapos may natira pa. Kaya ito, binilan na kita ng merienda. Tara na, kain na tayo. Totoo ba yan? Oo nga. Feeling ko kaya galit ka na naman ngayong araw dahil gusto mo ng lambing at pagkain eh. Ikaw kasi. Alam mo namang pagod na ako sa trabaho ko, wala ka pang ibang ginawa kundi ang humilata. Dumidiskarte rin naman ako, ano ka ba? Mukha lang akong batugan, pero nag-iisip ako ng paraan para makatulong sa'yo. Gusto ko nga na dito ka na lang sa bahay. Kung sana nakuha ko yung jackpot, sana nag-resign ka na at magne-negosyo na lang tayo dito. Akala mo kasi palaging wala akong plano para sa ating dalawa eh. Tapos kanina, pinagbibintangan mo pa akong may kausap na iba't ibang babae. Nabubuksan mo naman yung account ko eh. Kahit nga kamag-anak ko, walang nagchat-chat dun. Kaya huwag ka nang magalit ha. I love you. Tigilan mo nga ako. Dinadala mo na naman ako sa lambing-lambing na ganyan eh. Palibasa, alam mong kiliti ko eh. Tapos ako, marupok naman. Kasi alam ko naman na love mo ko eh. Pagod ka lang kaya nagagalit ka. Huwag ka na kasing magagalit sa akin ha. Huwag mo ko iiwan kasi ikaw lang ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang nag-iisang babae na mahal ko. Kahit na palagi kang may tuyo. Naging maayos ang dalawa matapos nun. Sa paglipas ng mga araw, may mga pagkakataon na nagkakaroon sila ng pagtatalo pero naaayos din nila. Hanggang sa isang araw, habang abala sa trabaho si Isabela, dumating ang bago nilang trabahante at siya ang naatasan para turuan ito. Ilang taon ka na nga ulit? Jelly ang pangalan mo, ano? Opo, at 25 na po ako. Ay grabe, nahiya naman ako sa pagsasalita mo, masyado ka mahinahon. Ano ba naman tong boses kong daig pang siga sa kanto, nangahamon ng away. Kung misa maririnig mo kung parang galit, normal na boses ko lang yon ha. Baka bigla kang matakot sa akin eh. Hindi ako galit kapag ganun. Alam mo, sa sobrang hinhin mo, baka hindi magagalit ang customer kapag nagkamali ka eh. Sila pa ata ang magsasorry sa'yo. Okay lang po dyan sa sinasabi niyong boses niyo. Sanay na po ako sa ganyan kasi sa dati kong trabaho, ang iba sa kanila nagmumurahan o kaya nagsisigawan. Kaya wala na po sa akin yan. Huwag niyo na lang po ako ipahiya sa maraming tao. Baka umiyak ako. Ayoko po kasi sa lahat yung sisigawan ako o mumurahin ako. Pag kunwari po galit kayo sa akin, kausapin niyo lang po ako ng mahinahon kasi nakikinig naman po ako. Okay. O dito sa store,
Mababait naman ang mga katrabaho natin. Minsan lang ang sigawan, minsan nga biruan lang yun. Kung sa murahan naman, yan ang madalas. Pero hindi naman ibig sabihin na ganon ay masama na kami. Parang katuwaan lang naman, alam mo yun? Siguro po masasanay ako sa ganyan. Alam niyo po kasi, simula bata ako, lagi na akong nasa simbahan. At ayaw ko po sa lahat talagang nagmumura. Para kasing nasasakop na ng demonyo ang ugali ng mga tao. Masama po kasi talaga yon sa totoo lang. Kaso, ginagawang normal lang mga tao dahil akala nila masayang pakinggan. Pero ang totoo, parang mas lalo lang nilang inilalayo ang sarili nila sa Diyos at nakikipagtawanan sa dyablo. Ay, nakakatakot naman palang magmura kapag kasama ka. Hayaan mo, asawa ko lang naman ang minumura ko. Ayun talaga, dyablo yun sa sobrang tigas ng mukha niya. Oh, tara, tuturuan kita. Sales associate ka rin ano? May experience ka naman sa mga computer parts. Madali lang to sa'yo. Pare-pareho lang naman yan. Tsaka makakabisado mo rin. Kasi ako nung bagong pasok ako, wala talaga akong alam sa mga yan. Si Isabela ang nagsilbing kaibigan ni Jelly sa trabaho nila dahil para siyang naging ate sa kanya. Mabait at maalaga. Habang tumatagal, walang nagbabago sa ugali ni Jelly. Isa pa rin siyang relihiyosang dalaga sa kanilang trabaho. Dahil na rin sa kanya, napapadalas na silang magdasal pagbukas at pagsara ng tindahan. Maging ang ilan sa mga katrabaho nila ay iniiwasan na ang magmura kapag naroon siya dahil nga pinapangaralan sila ng magagandang salita. Ate Isabela, may naghahanap sa'yo sa labas. Lalaki na matangkad. Oo, asawa ko yun. May interview kasi siya bilang IT Nasabi niya sa akin kanina sabay na kaming uuwi. Andyan na pala siya. Siya pala yung palagi mong kinukwento sa akin. Nakaaway mo madalas, pero mahal na mahal niyo pa rin naman ang isa't isa. Bagay po kayo, kasi ang ganda mo at ang gwapo niya. Hindi pa po ba kayo nagpapakasal? Binola mo pa talaga ako, no? Mas gwapo yung asawa ko kung magtitinuyan, mag-ayos. Mukha nga siyang tanga dyan sa buhok niya. Ayaw kasing gupitan. Saka wala pa sa plano namin ang pagpapakasal. Ang usapan talaga namin kapag nagkaroon na kami ng anak, saka kami magpapakasal. Ang sabi kasi nila, mag-iiba na raw talaga ang pagsasama ng mag-asawa kapag may anak na sila. Ayoko kasi na parehas kaming nakatali sa isa't isa tapos sa huli, maghihiwalay rin naman kami. Bakit? Malay mo naman, kayo na ang forever. Sus! Hindi ako naniniwala sa forever na yan. Basta alam ko lang sana magtagal kami habang parehas kaming humihinga. Hindi kasi natin masasabi ang mangyayari sa pagdaan ng mga panahon, di ba? Pasalamat na lang talaga kung kami ang nakatadhana hanggang sa huli. Ganun kasi ang mindset ko. Lalo na ngayon na kahit nakasal na o kahit ilang taon nang mag-asawa, naghihiwalay pa rin. Pero mali pa rin naman po ang ginawa nyo kasi nagsama na kayo ng wala pang kasal. Alam nyo po ba na ang ginagawa nyo ay labag sa utos ng Diyos? Kahit nga ang pagsisiping nyo na walang basbas ng kasal ay isa rin pong kasalanan. Hayaan mo na, be. Alam ko naman na noon palang makasalanan na ako. O sige, out na ako. Ingat na lang sa pag-uwi nyo, ha? Closing kayo ni Vera ngayon. Hindi na naghintay pa ng salita mula kay Jelly si Isabela. Kinuha niya ang gamit niya at lumabas. Kinuha naman ng asawa niya ang bag niya at sabay silang lumabas ng mall. May bago pala kayo? Nagulat ako kanina akala ko maling store ang napuntahan ko. Oo, si Jelly yun. Alam mo bang grabe maging relihiyosa ng batang yun? Kasing edad mo lang yun pero grabing sobrang matino. Ayan na naman tayo Sasabihin mo na naman na hindi ako matino. May good news pa naman ako sa'yo tapos ganyan ka na naman sa akin. Kaya nga ako nagpunta sa store nyo kahit na 1 oras ako naghintay bago ka makauwi. Joke lang naman. Ano ba yun? Natanggap ka na sa work? Oo, tapos mas mataas ang sahod ko per day. Kung makakatagal pa ako at maregular na ako, mas mataas pa. Pwede ka na sa bahay na lang muna.
Di ba matagal mo nang gusto mag-resign? O yan, magpahinga ka na lang muna. Ayang ka na naman eh. Nagyayabang ka na naman, wala pa nga. Magsisimula ka pala ng trabaho mo. Mamaya mauna ka pang mag-resign kesa sa akin eh. Kilala kita, Gabriel Mendoza ha? Kapag ayaw mo ng patakaran, aalis ka kaagad kahit hindi mo pinag-iisipan. Huwag ka mangako dyan at pagplano kung hindi ka pa naman regular. Naku! Alam ko na yan. Ganyan na ganyan ka noong huli mong trabaho. Oh, ilang buwan ka tumagal? 2 buwan lang, di ba? Tapos, 4 na buwan na tambay? Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga pangako mo sa akin eh. Paniniwalaan na lang kita kapag nandyan na. Oo, nagagalit ka na naman. Huwag mo naman akong awayin dito sa labas. Kakain pa nga tayo eh. Sa bahay na tayo kumain. May ulam pa naman dun. Hindi mo naman siguro naubos yung niluto kong gulay, di ba? Gagastos pa tayo eh. Pareho tayong schedule kapag opening ka. Kaya sabay na tayo papasok kapag ganon. Itong buong buwan na to, opening ka, di ba? Kukunin ko pala yung motor sa bahay. Sabi ni Mama, hindi na raw yun gagamitin ni Kuya kasi babalik na siya sa Antipolo. Tayo na lang daw ang magtuloy ng hulog para sa atin na. Ay, magsisimula pa lang ng trabaho, kukuha na naman ng pagkakagastosan. Bahala ka sa buhay mo. Basta ikaw ang maghulog dyan ah. Hindi natapos ang usapan ng dalawa hanggang sa makarating na sila sa bahay nila. Tinotoo ni Gab ang pagkuha niya ng motor at ang 2 helmet na gamit nila ni Isabela noong bago pa lang sila. Nang makapagsimula na sa trabaho si Gab, naging maluwag na rin ang gastusin sa bahay na dati ay sagot lang lahat ni Isabela. Kahit na tuwing gabi na lang sila nagkakasama, naging maayos naman ang samahan nila. Pero kahit na ganoon, ay hindi nila maiwasan na magkaroon ng away. Alam mo na nga na white ang pants ko doon ka pa dumaan. Sinabi na nga na maputik eh. Bakit kasi yan ang sinuot mo? Alam mo na nga maulan eh. Sinabi ko sa'yo kanina mag-short ka na lang muna. Doon ka na lang sa mall magpalit ng damit. Tigas kasi ng ulo mo eh. Paano na yan ngayon ha? Ganito ako haharap sa mga customer mamaya. Nakakainis. Kapag ako pinagalitan ng manager namin, ikaw talagang yayariin ko. Hindi ka mag-ingat eh. Pwede na magdahan-dahan magmaneho. Talagang doon pa dumaan sa may baha. Late na nga tayo, anong gusto mo? Di sana naglakad na lang tayo kung mabagal na pagdadrive lang pala ang gusto mo. Gamitin mo kasi ang utak mo. Saka ikaw naman ang dahilan kaya late tayo, di ba? Ginigising na kita nung pagkatapos ko maligo pero antok na antok ka. Akala mo naman puyat na puyat ka. Baka nga puyat ka. Sino naman bang kausap mo? Ako, Gab. Kung niloloko mo ako ha, sabihin mo na agad. Dahil ipamimigay kita sa babae mo. Ano, may nakilala ka ba sa trabaho nyo? Yan na naman tayo eh. Palagi na lang akong mali. Palagi na lang akong sinisisi mo. Puro babae, wala naman akong babae. Alam ko na yung mga galawan mong ganyan. Pakunwari ka pa dyan. Kapag ikaw nahuli ko may babae, sinasabi ko sa'yo, wala nang usap-usap, maghihiwalay na tayo agad. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang dumating si Jelly na ang daan na tinatahak ay sa pinaghintuan ng dalawa sa likod ng mall kung saan nakapark din ang motor ni Gab. Ate Isabela, ayos lang ba kayo? Bakit parang nag-aaway kayo? Dinig na dinig kasi sa malayo. Oh, kita mo na? Di ka na nahiya. Naririnig na ibang tao mga pinagsasasabi mo. Oo, ngayon nahihiya ka na. Ikaw ang may kasalanan kung bakit naiinis ako ah. Tapos akala mo ikaw pa tong kawawa. Tingnan mo nga, ang dumi ko ng tingnan. Paulit-ulit ka na lang. Bahala ka na nga dyan. Bumili ka na lang ng bago mong pants. Hindi yung panay kasisi sa akin. Kapag ba nagalit ka at napahiya mo ko, mawawala ang mancha na yan? Puwisi talaga eh. Oh, ayan. Ganyan, layasan mo na lang ang mga ginagawa mong mali. Ikaw pa may ganang mabuisit? Sige, lumayas ka na. Bahala ka dyan sa buhay mo. Huwag mo akong susunduin mamaya, buisit ka rin. Umalis ng tuluyan si Gab at pinaharurot ng mabilis ang motor. Si Isabela naman ay naiwan kasama ang katrabaho niya na kalmado lang na nakatayo sa tabi niya. Mapapagastos patuloy ako para bumili ng bagong gamit. Nakakainis. Hindi kasi marunong makinig sa akin.
Palaging desisyon niya ang ginagawa niya mali-mali naman. Hindi naman kasi gumagamit ng utak. Ate, kumalma ka na lang muna. Masyado pang maaga para magalit. Monday ngayon, baka masira lang ang buong linggo mo. Dapat, kapag may alitan kayong ganun, huwag kayo sa labas. Kasi, paano kung may makarinig sa inyo? Nagpapalitan pa kayo ng masasakit na salita. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko Inis na inis kasi talaga ako sa totoo lang. Pasensya ka na ha. Naabutan mo pa kaming ganun mag-away. Kasi naman ayaw niya tanggapin na mali siya. Dapat ate, ikaw ang magpakumbaba sa kanya. Hindi naman siguro kabawasan sa'yo bilang tao ang pagtanggap na ganyan talaga ang nangyari. Para sana hindi na kayo mag-away pa. Ay, hindi yun pwede no. Kapag ako ang tama, dapat ako ang tama. Hindi palaging puro pasensya na lang ang nangyayari. Mali yun ate. Kasi ang ibig sabihin, kaya kayo nag-aaway ng ganyan at kung bakit may galit sa puso mo dahil nagpapasakop ka sa dyablo na hindi dapat. Siguro, para mas matutunan mong maging kalmado palagi at malaman ang mga kamalian mo, sumama ka sa akin tuwing linggo sa simbahan para naman maisuko mo lahat ng galit na nararamdaman mo. Yan kasi ang isa sa problema kung bakit nagkakaroon ng alitan at away sa mga tao. Mas nananaig kasi ang udyok ng demonyo. Pero kapag natutunan mong isuko sa Diyos ang lahat ng galit, makikita mo mas maganda ang mundo ng walang galit. Nanahimik na lamang si Isabela sa mga sinabi ng katrabaho niya dahil wala naman siyang magiging laban kung binanggit na nito ang Diyos. Ganoon ang madalas na ginagawa ni Jelly kapag may napapansin siyang hindi maganda sa paligid niya. Nang kinagabihan na yun, naghihintay si Gab sa labas ng mall dahil susunduin niya ang asawa niya. Pero ang tagal nitong lumabas at ang nakita niya lang ay si Jelly. Namukhaan naman niya ang dalaga kaya nilapitan niya ito. Nasa loob pa ba si Isabela? Kanina pa ang uwian nyo, di ba? Nakauwi na si ate kanina pa. Sa kabila siya dumaan. Hindi ka ba niya sinabihan? Ayan na naman talaga ang ugali ng babae na yun Ang taas ng pride. Alam na nga niyang susunduin ko siya, umuwi pa talaga mag-isa. Galit pa kasi siya sa'yo Bakit ba ganun kayong dalawa? Hindi ka ba nagsasawa sa kanya? Normal naman sa pagsasama ang pag-aaway. Minsan kasi may hindi talaga kami pagkakaunawaan dahil magkaiba kami ng trip sa buhay. Pero mahal ko siya, kaya iniintindi ko. Alam mo, sayang ka. Kasi ang gwapo mo naman Tapos, balita ko, mas bata ka sa kanya. Huwag ka mag-settle sa ganung ugali. Halata namang mabait ka. Dapat sa'yo, yung mga babae na mahinhin at mahinahon magsalita. Hindi yung sinisigawan at pinapahiya ka. Oh, teka lang. Huwag mo akong hawakan. Baka may makakita sa atin at sabihin pa sa asawa ko. Ma-issue pa ako. Imbis na magkabati kami, lalo pa kami mag-away. Panay pa naman ang duda sa akin nun. Bakit asawa ang tawag mo sa kanya? Hindi pa naman kayo kasal. Ang asawa ay ang babae na hinarap mo sa Diyos, hindi ang babaeng binahay mo lang. Hindi mo pa siya asawa, kinakasama mo pa lang siya. Bakit parang kakaiba ka naman magsalita? Hindi ka naman ganyan ikwento ng asawa ko Ang weird mo. Makaalis na nga. Nais pa sanang magpapansin ni Jelly kay Gab, pero agad na rin itong umalis. Pagka-uwi sa bahay, nakasarado pa ang pinto kaya alam niya na wala pa ang asawa niya. Nagtataka si Gab dahil kung kanina pang nakauwi si Isabela, dapat ay nauna na ito sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang asawa pero hindi niya magawa dahil nakablock siya. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang maghintay. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang asawa niya. Ibinato sa kanya ang helmet na hawak.
Walang hiya ka, nandito ka lang pala. Ang tagal ko naghintay sa likod ng mall, hindi ka dumating, yung pala nakauwi ka na. Buisit ka talaga, no? Aray ko, ano ba? Bakit ka ba nagagalit? Ikaw tong naunang umuwi. Nandun ako naghihintay sa labas, tapos ang sabi ni Jelly, kanina ka para umalis doon at doon ka sa kabilang pinto dumaan. Anong tingin mong gagawin ko? Di malamang uuwi na. Nakablock pa ako sa'yo, paano kita tatawagan? Mukha akong tanga doon naghihintay sa'yo. Kung nagtagal pa pala ako, aabutin na ako ng paggunaw ng mundo? Ganon? Nakakahiya pa may bitbit akong helmet sa loob ng jeep. Hindi ko nga alam. Bakit ba nagagalit ka na agad? Binato mo agad sa akin tong helmet, hindi ka man lang nagtanong. Paalis nga dapat ako dahil hahanapin kita eh. Baka wala kang masakyan. Umalis ako kasi sabi ng katrabaho mo na wala ka na doon. Sinungaling ka! Kasama ko si Jelly na naghihintay sa'yo. Ang tagal namin dun Buti pa siya naghintay sa akin sa labas tapos ikaw itong iniwan ako. Talagang tinutuon mo nang hindi mo ako susunduin Gusto mo na bang maghiwalay tayo Para mawalan ka na ng obligasyon sa pagsundo sa akin? Kaya ko na umuwi mag-isa Babe, sorry na. Hindi ko talaga alam na naghihintay ka eh. Akala ko kasi umuwi ka na. Alam ko talaga sinabi sa akin ng katrabaho mo na umalis ka na. Huwag ka nang magalit Please. Sorry na. Ayusin na lang natin to. Nagpatuloy sa paglalambing si Gab sa kanyang asawa hanggang sa nagkaayos silang dalawa. Ayaw na niyang banggitin ulit si Jelly dahil hindi niya sigurado kung bakit ganoon ang sinabi sa kanya ng dalaga. Na siyang gumatong din sa galit ni Isabela sa kanya. Kinabukasan, naghintay si Isabela na pumasok si Jelly para makausap ito. Be, totoo ba na nakausap mong asawa ko kahapon bago tayo naghintay na matagal sa labas? Kahapon? Hindi Hindi ko naman siya nakita. Di ba, nauna ka pa ngang nakalabas? Galing kasi ako sa CR. Sasamahan ba kitang maghintay ng ganun katagal kung alam ko naman na galing na siya doon? Sino kayang nakausap niya? May nagsabi raw sa kanya na sa iba ako dumaan tapos ang itinuturo niya ikaw. Baka naman nagkakamali lang siya. Pero tayo lang naman dalawa ang umuwi ng ganung oras, di ba? Lahat sila closing ang schedule. O hindi kaya, may iba siyang ginawa at damay lang din ako sa dinahilan niya? Alam mo ate, sabihin mo sa asawa mo, masama ang nagsisinungaling. Nakasaad yun sa Biblia na dapat huwag kayong nagsisinungaling sa isa't isa. Palaging pinapangaral sa amin niya noon na hanggang ngayon ay bit-bit ko. Pasensya ka na Ayoko na lang din sanang pag-usapan dahil sabi ko sa kanya kagabi na hindi na namin ulit bubuksan yung issue na yun. Ngayon lang naman nangyari ang ganyan Ngayon lang siya nagsinungaling sa'yo? Ang ibig sabihin lang yan, sinusubukan niya kung makakalusot siya at maaari nga na nagawa niya. Baka sa susunod niyan, mas malala pa ang kasinungalingang gagawin niya. Sana naman, huwag siyang mandamay ng mga taong walang muwang. Kasi natatakot ako na baka madamay ako kapag nagalit ka. Ako na lang bahala doon. May tiwala naman ako sa kanya. Kahit na palagi kami nag-aaway. Baka stress lang siya sa trabaho kaya nagpagkamalan niyang ikaw ang kausap niya. Pasensya ka na ulit Okay lang, te. Basta palagi kayong magdarasal at magsisimba. Baka yun din ang kulang sa inyong dalawa, kaya napapasok na ng dyablo ang mga puso ninyo. Huwag kayong basta magpapasakop. Naniniwala naman kami sa Diyos at parehas kami ng asawa kong may takot sa Kanya. Kahit na bibihira kami sa simbahan, hindi naman nawawala sa isip at puso namin na magdasal at manalig sa Kanya. Kahit na, iba pa rin kapag palagi kayong nasa simbahan. Malalaman mo pa ang ibang mga gawain na dapat hindi nyo ginagawa. Kasi minsan, may mga kasalanan tayong hindi natin alam na kasalanan pala. Katulad ng pagsasama nyo, ang pagiging immoral ninyo sa mata ng Diyos. Kasi nga, walang kasal na nangyayari sa inyo. Kasalanan din yan. Kaya kung ako sa inyo, magbalik loob na kayo. Hindi sapat na kilala nyo lang ang Diyos at lalong hindi sapat na nagdadasal lang kayo.
tumatak sa isipan ni Isabela ang mga sinabi sa kanya ni Jelly. Inisip niya kung kailan ba sila huling beses na nagsimbang dalawa. Bihira lang kasi sila sa simbahan kung kailan lang nagkakaroon sila ng oras na dalawa. Pero ngayon na nakilala na niya si Jelly, para bang bumabalik ang loob niya para magsimulang bumalik sa bahay ng Diyos. Nang sumapit ang linggo, nagsimba silang dalawa ni Gab para magkaroon ulit ng pundasyon ang relasyon nilang dalawa. Simula noon, kahit na paano ay nagiging maayos na ang kanilang pagsasama. Babe, bukas closing na ako ha. Huwag mo na akong sunduin. Oh, bakit naman? 2 hours lang naman ang pagitan ng uwian natin ha. Hindi na, susunduin na kita. Ako na lang ang magdadala ng helmet para hindi ka na mahirapan pagsakay mo sa jeep kapag papasok ka. Ang tagal din nun. Alam nga namang 2 hours ka maghintay sa labas. Pwede naman, di naman yun nakakainip eh. Maglalaro na lang ako para hindi ko mapansin ang oras. Ayan ka na naman sa sugal mo ha. Masama nga yung ganyan eh. Naahawa ka na kay Jelly. Laro-laro lang naman kasi to. Di ko na nga masyado nagagawa kasi busy na ako sa trabaho eh. Gusto mo na naman ata mag-away tayong dalawa. Oo na po, hindi na po ako magsusugal. Huwag ka na po magalit sa akin. Mag-i-install na lang ako ng ibang laro para hindi ako mainip maghintay sa'yo. Basta susunduin kita kapag uwian nyo na. Sabay na tayong uuwi. Kahit na magkaaway tayo palagi, gusto ko safe ka makakarating sa bahay. Sus! Yan ka na naman. Kung hindi mo lang sana ako ginagalit, hindi sana tayo nag-aaway. Sige na, papasok na ako. Bye na. I love you. Habang naglalakad papasok sa loob si Isabela, nakatambay lang sa labas si Gab dahil masyado pang maaga para pumasok sa opisina nila. Ilang sandali pa, nagulat siya nang maramdaman niya ang mainit na haplos mula sa kanyang braso. Ay, ano ba yun? Jelly? Kumusta ka na? Bihira lang kitang nakikita. Buti hindi na kayo magkagalit ni Ate Isabela. Kapag nagalit siya, pwede namang ako na lang ang ihatid mo pa uwi eh. Malapit lang ang inuupahan kong bahay. Tapos, mag-isa lang ako doon. Ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit naman kita ihahatid pa uwi? Nakita mo nga na may asawa akong tao. Ayos ah. Hindi halata sa maamo mong mukha yung ugali mo. Kaya pala una pa lang alam ko na may kakaiba sa'yo eh. Alam mong may kakaiba sa akin? Ibig sabihin, may nararamdaman ka talaga para sa akin. Hindi naman kita masisisi kasi hamak naman na mas mabait ako kesa sa kinakasama mo. Mas bata ako, mas mahinahon magsalita, mas maganda. Kaya ko rin naman maging mas magaling sa kanya kung gusto mo lang namang subukan. Bukas ang bahay ko kahit na anong oras mo ko kailanganin. Lumayo ka nga sa akin. Pag-isipan mo yung mga lumalabas sa bibig mo. Try mo kayang isa-isain ng 10 utos ng Diyos para alam mo kung anong kasalanan niyang ginagawa mo. Kala ko pa naman reliyosa kang tao. Nakatago lang pala yung kalandian mo. Wag ako, dahil kahit na kailan hindi ko naisipan na lukuhin ang asawa ko. Wala akong magiging kasalanan dahil hindi naman ako makikiapid sa asawa ng iba. Hindi naman kayo kasal. Walang masama sa ginagawa ko. Wala akong nilalabag na utos. Kung tutuusin, ang ginagawa niyo pa nga ang mas makasalanan eh. Ewan ko sa'yo. Nasobrahan ka na yata sa pagiging makadiyos mo. Di mo na alam ang tunay na utos niya. Lumampas ka na siguro sa langit kaya ganyan ang mindset mo. Makaalis na nga. Baka magkaroon pa ako ng issue. Nakaramdam ng inis si Jelly dahil sa sinabing yon ni Gab. Hindi siya sanay na may lalaking tumatanggi sa kanya dahil halos lahat ng napupusuan niya ay nakukuha niya. Pero tanging si Gab lang ang nagpakita na hindi siya interesado.
Kaya naisip niyang masyado lang takot ang lalaki sa kinakasama niya, kaya ayaw niyang humanap ng ibang babae. Pagpasok sa shop, naabutan niyang nagsasalansan ng mga gamit si Isabela. Ang aga mo namang pumasok, te. Oo, kasi ililipat ko itong ibang stocks. Oo nga pala, doon ko na pinagsama-sama mga internal hard drive. Tapos yung mga external, andoon pa rin, nasa unahan, naka-display. Baka hanapin mo yung sa motherboard, nasa taas na ha. Pinagpalit ko ng lagayan sa processor eh. May mga darating kasing bagong delivery ngayon, kaya kailangan ng ibang space. Okay lang, te. Makikita ko rin naman yan mamaya. Ikaw ba? Nakita mo rin ba ang ginawa ng asawa mo? Ginawa ng asawa ko? Anong ginawa ni Gab? Nasa trabaho naman siya ngayon. Wala pala yun. Ano nga yun? Nasabi mo na tapos biglang ayaw mo ituloy. May nakita bang hindi ko nakita tungkol sa asawa ko? Huwag mong sabihin sa kanya na ako ang nagsabi sa'yo nito, ha? Kasi kanina, naabutan ko siya sa labas. Alam ko naman na hinatid ka niya. Kaso, napansin ko na may isa pa siyang hinintay tapos sumabay sa kanya. Hindi ako magkakamali sa nakita ko. Ayoko na sanang sabihin dahil ayokong magkagulo kayo. Kaso, ayoko sa lahat ay ang may kababaihan na nakikita kong niloloko. Sana mali ako. Galing dito sa mall ang babae? Hindi eh. Alam mo yung isang building sa tabi ng PhilHealth? Yung parang may grocery doon, tapos sa taas may school supplies na shop. Di ko alam kung saan galing ang babae, pero banda sa lokasyon na yun galing. Hindi kumibo si Isabela. Bit-bit na niya ang tanong na yon sa utak niya. Alam niya na may mga kamag-anak ang asawa niya na nagtatrabaho malapit lang sa kanila. Pero hindi naman ito nagsabi sa kanya kung may iba pa ba siyang kikitain o ihahatid. Dahil tuwing sabay silang papasok sa trabaho, dumidiretso na si Gab papasok sa opisina nila. Nang uwian na, naabutan niya ang asawa na nasa labas, naghihintay sa kanya. Kanina ka pa? Kararating ko lang. Tara na. Bakit kararating mo lang? Saan ka galing? Saan galing? Malamang sa opisina, saan pa kaya? Late lang ako lumabas dahil sinabayan ko lang ng oras mo. Tapos traffic dahil may banggaan dyan sa labas kanina. Akin ang helmet, umuwi na tayo. Pagod na ako. Nagpatuloy ang malamig na pakikitungo ni Isabela sa asawa niya, habang si Gab naman ay patuloy sa pagmamaneho at pagdadaldal. Ang dami niyang kwento tungkol sa nangyari sa araw niya at ni isa ay wala siyang narinig na tugon mula kay Isabela. Naririnig mo ba ako dyan? Oo, bilisan mo na lang para makauwi na tayo. Ang dami mo pa kasing kwento. Pagkauwi nila, nagmamadali si Isabela na pumasok sa loob at ibinaba ang helmet sa sofa. Mukhang nakaramdam si Gab na may kakaiba na naman sa ugali ng asawa niya, kaya nang maiparada niya ang motor, sumunod siya sa loob. Ano na naman problema mo? Bakit ganyan ka na naman? Kanina ko pa napapansin yan paglabas mo pa lang sa trabaho ah. Buti ka pa napansin mo. Samantalang ako, walang napapansin sa'yo. So may problema nga tayo. Bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon? Kung pagod ka, pareho lang tayong pagod sa trabaho. Kung may iba pang problema bukod sa trabaho, sabihin mo sa akin para hindi ako magbukantangang kakahula na ikinagagalit mo. Hindi mo alam? Magmamaang-maangan ka pa? May nakakita sa'yo sa labas ng mall kasamang babae mo? Ano pa ba? Gusto mo detalyado pa? Kanino mo na naman ba narinig yan? Mapagpatul ka talaga sa mga pagbibintang sa akin no? Sabihin mo sa akin kung sino nagsabi sa'yo at ako mismo ang kakausap sa gagong yun. Hindi na kailangan sabihin pa kung sino siya. Sa oras na akong makakita sa'yo at sa babae mo, ay nako, sinasabi ko sa'yo, may kalalagyan kayong dalawa. Bakit ba palaging babae ang pinagtatalunan natin? Wala akong iba, ano ba? Hindi kita niloloko.
Kung sana alam mo lang kung gaano kita kamahal. Kahit na minsan walang babaeng nakapantay sa'yo. Di ko alam yung binibintang mo sa akin. Ilang taon na tayo nagsasama. Kahit isang beses alam mong hindi ako tumingin sa iba kasi alam ko mapaghinala at selosa ka. Kaya iwas na iwas ako sa mga babae. Alam kong malala ang trust issue mo dahil sa ginawa sa'yo ng ex mo. Pero matagal na yun. Hindi ako siya. Sana naman makita mo rin yun. Okay lang sa akin na awayin mo ako sa lahat ng bagay eh. Pero huwag sa babae. Dahil hindi kita niloloko. At kahit na kailan hindi kita lolokohin. Yun ang unang beses na nakita ni Isabela ang asawa niyang umiyak dahil sa pagtatalo nila. Kaya alam niyang mas nagsasabi siya ng totoo kaysa sa sinumbong sa kanya ni Jelly. Ang ipinagtataka niya ay bakit kailangan pang sabihin niyo ni Jelly ng detalyado. Makalipas ang mga araw, magkaiba na sila ng schedule, kaya palaging naghihintay si Gab sa labas ng mall. Napapansin din ni Isabela na may kakaiba sa ikinikilos ni Jelly dahil madalas yung nagsasabi ng mga bagay na ikasisira ng kanyang asawa. Pero hindi makumpirma ni Isabela kung ano ba ang tunay na pakay ng dalaga kung bakit niya yon ginagawa. Sasama ka ba bukas, Jelly? Hindi ko po alam, te. Baka hindi na muna. Parang day off na rin kasi natin tong pag-maintenance ng mall eh. Parang sabay-sabay na day off. Kaya baka pahinga na lang ako tapos sa simbahan muna ako buong maghapon. Kaya nga may outing tayo dahil magsasarado ang mall ng buong araw eh. Isang beses lang naman to sa isang taon. Sama ka na. Sasama naman si Nathan eh. Single yun, alam ko. Mukhang crush ka pa naman niya. Parang kuya na ang tingin ko sa kanya, te. Mabait naman katrabaho si Kuya Nathan. Pero wala akong panahon ngayon para sa ganyan. Ang gusto ko kasi, ang first boyfriend ko, siya na rin ang last at talagang mapapakasalan ko. Ah, ganun ba? O sige, sabihan mo na lang ako ha. Maaga kasi kami pupunta ng asawa ko sa resort kasi kakausapin namin yung sa cottage at sa room na pwedeng pagstayan kasi 10 a.m. pa naman pasok natin kinabukasan eh. Pupunta pala pati si Gab. Anong oras ba dapat bukas sa resort? Oo, lagi naman yung sumasama sa akin. Nag-file na nga siya ng leave niya eh. Teka, bakit parang bigla ka yata nagkaroon ng interest sumama? Gusto ko naman talaga sumama, te. Nag-iisip lang ako kung tutuloy ako. Pero baka sumama na rin ako. Kasi nga, 'di ba? Para makapag-relax din tayo. Doon na nabuo sa utak ni Isabela na mukhangang sinasabotahin ni Jelly ang relasyon nilang mag-asawa dahil may lihim itong pagtingin kay Gab. Pagka-uwi nila, iniisip pa rin yun ni Isabela kaya tahimik siya habang naghahanda ng mga damit na dadalhin nila bukas. Babe, di ba may bago tayong biling sando? Nasaan na yun? Parang yun na lang siguro ang dadaling ko. Oh, bakit tahimik ka na naman dyan? Huwag mo sabihin mga away ka na naman. Paawat ka naman, aalis pa tayo bukas. Nagtataka lang ako. Ikaw ba? Anong tingin mo kay Jelly? Para kasing may kakaiba sa kanya, no? Ha? Bakit mo naman biglang naitanong yan? Wala naman, kasi parang may nararamdaman ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag eh. Mabait naman siya, kasi maayos siyang kausap eh. Tapos, puno siya ng word of God. Madali siyang lapitan kasi ang galing niya mag-advise. Kaso, kasi, alam mo yun, may napansin na kasi ako mula nung may sinabi siya sa akin na may babae kang kasama eh. Ah, so ibig sabihin sa kanya pala talaga galing? Sabi ko na nga ba eh, sinisiraan niya talaga ako sa'yo. Siya ba ang naisip mo nung sinabi ko yun sa'yo? Eh bakit naman? Nakakapag-usap ba kayo minsan? Kapag naaabutan niya ako sa labas ng mall, kinakausap niya ako. Minsan pa nga, nagpapahatid siya sa akin pero hindi ko pinapansin. Ang sabi niya sa likod lang ng mall inuupahan niya kaya malapit lang din. Pero ako nang tumatanggi. Maghihintay na lang ako ng 2 oras kaysa maghatid ng ibang babae. Kilala pa naman kita. Mamaya makita mo pa kami, patay na agad ako.
Hindi kumibo si Isabela. Doon niya lang napagtagpi-tagpi ang mga nangyayari. Kaya sinisiraan ni Jelly si Gab dahil gusto niyang maghiwalay ang dalawa at kapag nangyari yun ay maaari na niyang maagaw ang lalaki. Kinabukasan, nauna pa si Jelly na magpunta sa resort bago ang mag-asawa. Hindi naman din pinahalata ni Isabela na hinuhuli niya lang ang dalaga sa balak nito. May nakuha na kaming room. Nakapagbigay na rin kami ng down. Tapos si Ma'am Lynn na magbabayad ng balance mamaya. Tabi-tabi tayong matulog, te. Ano ba yun? Kada kama o double deck? Per room yon, be. Bale, kayong dalawa, kayo ni Ma'am Lynn, ang magkasama. Kami kasi na asawa ko sa hiwalay na kwarto eh. Hindi ka naman pwede dun kasi sa aming dalawa lang yun. Sayang naman. Gusto ko pa naman sanang makasama ka. Sige, okay lang po. Nagsimula ang araw nila na masaya. Ngunit ngayon ay may kakaiba dahil lahat ng atensyon niya ay kay Jelly lang. Nahuhuli niya itong may malandi at mapang-akit na tingin sa asawa niya. May iba namang kalalakihan doon, lalo na ang mga IT nila. Pero tanging kay Gab lang talaga nakatingin si Jelly. Ang asawa naman niya ay walang pakialam dahil ang buo naman nitong atensyon ay sa kanya. Gusto mo na bang maligo, babe? Parang maganda sigurong kumuha ng picture kapag palubog na ang araw. Tara na muna doon. Panay na lang tayo sa cottage eh. Maglalakad-lakad ba kayo? Sama ako. Gusto ko rin kasi sanang magpa-picture eh. Nasabi kasi sa akin ni Ate Isabela na magaling ka raw kumuha ng picture. Pang-profile ko lang sana. Kahit na hindi nila inaya si Jelly, kusa itong sumama sa kanila. Panay siya daldal sa dalawa at tila ba kapansin-pansin na kinukuha niya ang atensyon ni Gab. Sa paglipas ng mga oras, hindi lumulubay ang dalaga. Kung tutuusin, ay dapat nakikisama rin siya sa iba. Ayaw mo ba dun sa mga katrabaho mo? Ayun sila naglalaro. Kanina ka pa sunod ng sunod sa amin eh. Wala tuloy kami maging moment na magkasama. Nahihiya kasi ako sa kanila. Kasi si Ate Isabela lang ang close ko. Bawal ba? Akala ko kasi okay lang. Hindi naman sa bawal, pero sana kumilala ka rin ng mga kasamahan natin. Nakakasama natin sila araw-araw eh. Kaya nga may ganito tayo para maging komportable tayo sa isa't isa. Sige po, nakakaistorbo naman pala ako sa inyong dalawa. Masaya pa naman sana, kaso kayo ang may ayaw sa akin. Wala naman akong magagawa eh. Hanggang sa sumapit ang gabi, palagi pa ring nakatingin si Jelly kay Gab. Hinahanap ito ng mga mata niya kahit saan sila magtungo. Dahil hindi na makatiis si Isabela sa inaastang yon ng katrabaho, kinausap niya ito nang magpaalam saglit si Gab na magbabanyo. Sino hinahanap mo? Kayo nakapalingon ng lingon dyan ah. Ay, andyan ka pala ate. Nakakagulat ka naman. Nasaan si Gab? Nasa kwarto niyo na ba? Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Alam ko may gusto ka sa asawa ko. Ano bang pinagsasasabi mo, te? Tigilan mo ang pagtawag sa akin ng ate. Kung ang gusto mo lang naman ay maging mga agaw ng asawa o maging kabit. Alam ko yung mga tingin mo eh. Hindi ako bata para magpanggap na wala lang yan. Bakit para namang natatakot kang maagawan ka? Kung sakali man na may gusto ko kay Gab, wala namang mali doon. Walang mali na may gusto ka, pero yung gagawa ka ng paraan para maghiwalay kami, yon ang mali. Ang ganda pa naman ang tingin ko sa'yo. Isang malinis na babae, makadiyos at mapagkakatiwalaan. Pero mali pala ako. Mukhang ginagamit mo lang ang Diyos para makapang-agaw ng asawa ng iba eh. Hindi asawa ang inaagaw ko. Kasi ang asawa, kasal.
Saka halata naman na malaki ang pagkakaiba natin eh. Kung mas makikilala ko ni Gab, mas malalaman niyang higit ako sa'yo. Dahil ikaw, isang babae na hindi pangharap sa altar. Samantalang ako, malinis niyang maihaharap sa Diyos. Tigilan mo yung kahibangan mo sa asawa ko. Bata ka pa. Sayang ang mukha mo kapag yan sinira ko. Hindi kita tinatakot dahil lahat ng sinasabi ko, ginagawa ko talaga. Ikaw ang matakot. Dapat, simulan mo ng lumuhod sa simbahan habang nagdarasal dahil masyado ka ng maraming kasalanan na nagawa. Hindi ka tumulad sa akin na isang pino at banal na babae. Hindi ko aagawin si Gab dahil alam kong kusa siyang mapupunta sa akin dahil yon ang magiging kaloob ng Diyos para sa aming dalawa. Habang ikaw, alam kong malulugmo ka sa paghihirap na walang kahit na sino ang kayang magligtas sa'yo. Iyon ang gaba na ipapataw sa isang makasalanang babae na katulad mo. Huwag mong ginagamit ang Diyos sa kalandian at pagiging makasalanan mo. Kilabutan ka naman, Jelly. Hindi ako pala simba na tao ha. Hindi ako banal. Pero kailanman, hindi ako mapagpanggap na reliyoso at deboto kung ang balak ko lang naman ay manlande at mangagaw ng asawa ng iba. Sayang ang malaanghel mong muka at boses kung demonyo naman pala ang totoong kumokontrol sa pagkatao mo. Doon na nagsimulang magkalabuan ang dalawa. Lalo na kapag nasa trabaho sila. Napapansin na yun ng iba kaya kinausap sila. Pero inilihim ni Isabela ang buong katotohanan. Ayaw niyang madamay ang kanilang trabaho. Hanggang sa isang araw, habang nagtatrabaho si Isabela, nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang mga kamay. Hindi niya yon maigalaw at parang may maliliit na kuryenteng tumutusok. Dahil sa sakit sa nangyari sa kanya, hindi siya makahawak ng kahit na ano. Kaya nakisuyo siya sa isa niyang katrabaho na tawagan ng asawa niya para sunduin siya. Agad silang nagtungo sa ospital para maipatingin ang nangyari sa kanya. Pero dahil walang malinaw na resulta, wala silang nagawa kundi ang umuwi na lang. Babe, ang sakit talaga ng kamay ko. Kapag pinipilit kong galawin ang mga daliri ko, parang mas lalong sumasakit. Huwag mo na muna kasing galawin. Sabi ko naman kasi sa'yo magpahinga ka na lang muna dyan eh. Baka naman napasma ka. Bakit naman ako mapapasma? Wala naman ako ibang ginagawa eh. Kanina nagsasalan-salang naman ako ng mga stock tapos bigla na lang nanigasto. Ang sakit pa ng mga tumutusok-tusok. Mas masakit siya ngayon. Inumin mo na lang muna tong gamot. Tapos hintayin natin hanggang bukas kung magiging maayos yan. Kapag hindi, magpa-file ako ng leave kahit 3 days. Luluwas tayo para dun tayo sa Maynila magpapatingin. Paano kapag ganito na lang ang kamay ko habang buhay? Ang ibig bang sabihin, hindi na ako makakapagtrabaho at hindi na rin ako makakakilos dito sa bahay? Ano na mangyayari sa akin? Magiging walang kwentang tao na ako. Babe naman, binibigyan mo na naman ng stress ang sarili mo eh. Wala namang masama mangyayari sa'yo. Magiging maayos ka na bukas. O kahit mamaya kapag nainom mo na yung gamot. Huwag kung ano-anong iniisip mo ha. Huwag mo nang dagdagan ng problema. Kinabukasan, nagising si Gab dahil sa sigaw ng asawa niya. Nang tingnan niya ito sa kanyang tabi, wala roon si Isabela. Kaya agad siyang napatakbo sa labas. Nakita niyang magulo ang kusina at nakaupo sa sahig ang asawa. Babe, ano nangyayari sa'yo? Ano ba yan? May lapnos ang braso mo. Natapunan ba to ng mainit na tubig? Ano ba kasing ginagawa mo rito sa kusina? Gusto ko lang naman maghanda ng almusal natin kaso hindi ko masyadong magalaw ang mga kamay ko. Tapos yung pinapainit ko mantika. Nasagi ko kaya ayan, nabuhos sa akin. Sana ginising mo ko. Nagugutom ka ba? Masakit pa rin ba ang mga kamay mo? Ayaw kitang gisingin dahil ako ngang dapat mag-aasikaso rito sa bahay.
Dahil walang kakayahan si Isabela na kumilos, ang asawa niya ang gumawa nito. Hindi niya rin naman magawa na makapasok sa trabaho, kaya inutusan niya si Gab na magsabi sa manager nila. Dahil ayaw ni Gab na mag-isa lang siya sa bahay, pinapunta niya muna roon ang tiyahin niya na nakatira lang malapit sa kanila. At pinakiusapan na bantayan muna si Isabela hanggang sa makauwi siya. Magbabayad na lang siya kapag nakuha na niya ang sahod. Salamat po, ma'am. Hindi ko pa alam kung kailan kami makakapunta sa Maynila eh. Gusto ko kasi talagang ipatingin si Isabela dahil sa nangyayari sa kanya. Biglaan kasi. Tapos wala namang makitang problema sa x-ray niya. Mas malala lang ang nangyayari ngayon. Kasi naninigas ang kamay niya tapos namamaga pa. Nang makapagpaalam na si Gab sa manager ng pinapasukan ng asawa niya, nilapitan naman siya ni Jelly. Ano na ang balita kay Isabela? Nasabi ko na sa manager, di ko na kailangan ulitin sa'yo. Siguro, nagiging baldado na ang asawa-asawahan mo, no? Siguro naman, magiging pabigat na siya sa'yo at hindi na niya mapupuna ng mga gusto mo. Pwede mo namang makuha yun sa akin eh. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Wala akong panahon para sa'yo. Ang dami namin problema, huwag ka na sana dumagdag pa. Hindi naman ako dagdag problema eh. Tinutulungan lang naman kitang mag-alis ng pabigat sa buhay mo. Kaya ko rin naman ang naibibigay sa yung ligaya ni Isabela. Baka nga, mas masiyahan ka pa sa akin. Subukan mo kaya manalangin ngayon para maalis yan demonyong bumubulong sa'yo. Umalis si Gab matapos niyang sabihin yon. Umabot ng ilang buwan, walang nagbago sa sakit na nararamdaman ni Isabela. Mas lalo pa yung lumalala. Kahit na dumayo na sila sa Maynila, hindi pa rin mahanap kung anong klaseng sakit ang nangyari sa kanya. Sunod-sunod din ang naging problema sa bahay nila at sa trabaho ni Gab. Dahil madalas na hindi nakakapasok si Gab, nabigyan siya ng memo. Kung magtutuloy-tuloy ang ginagawa niya, ay maaari siyang matanggal. Bakit ang sabi ni tita hindi ka raw kumakain? Kahit na sinusubuan ka niya, ayaw mo. Babe naman, ang laki na ng ipinayat mo. Baka mamaya magkaroon ka pa ng ibang sakit dahil dyan sa ginagawa mo. Iwan mo na lang ako. Pakitawagan na lang sa bahay o kaya ihatid mo na lang ako sa bahay ng tatay ko. Ano bang sinasabi mo? Maghiwalay na lang tayo. Ang dami ko ng stress na ibinibigay sa'yo. Wala na akong pakinabang eh. Dagdag pa ako sa gastos mo. Tapos narinig kong usapan ninyo ng tita mo. Baka matanggal ka pa sa trabaho. Hayaan mo na lang ako. Baka ito na talaga ang kapalaran ko. Hindi kita iiwan. Bakit ko naman gagawin niya sinasabi mo ha? Kailan ka naging pabigat sa akin? Kahit na ganyan ang nangyayari sa'yo, ayos lang na paghirapan ko lahat. Basta wag ka lang mawawala. Maghanap ka na lang ng ibang babae na mas maayos. Mas may kakayahan ng panindigan ng pagiging asawa sa'yo. Wala na akong kayang gawin eh. Kahit sarili ko hindi ko maasikaso. Awang-awa ako sa'yo. Maghiwalay na lang tayo. Ayoko sa kahit na sinong babae. Kung hindi lang din naman ikaw ang magiging asawa ko, ayoko na lang magmahal ng iba. Okay lang sa akin na murahin mo ko araw-araw. Kahit bungangaan mo ko at sigawan sa kung saan-saan. Basta ikaw lang ang makasama ko. Kahit pa isumpa-sumpa mo na lahat ng mga kagaguhan ko. Please, dito ka lang sa akin. Magiging maayos ka rin naman. Ayoko ng ganito eh. Feeling ko wala akong kwentang tao kasi nasa bahay lang ako. Nakahiga, inaalagaan, tapos hindi pa alam kung gagaling. Hindi ako makakilos kasi itong lintik na mga kamay ko ayaw naman gumalaw. Namamaga pa at sumasakit. Ang dami mong gastos, ang dami mong pagod, tapos nauuwi lang lahat sa wala. Kahit na ilang puyat pa yan, ilang biyaheng malayo pa, ilang gastos pa, basta malaman ko lang kung paano ka gagaling. Hindi man natin na ipangako sa harap ng altar, pero sasamahan kita sa hirap man o ginhawa. Dahil mahal na mahal kita. Kaya huwag kang susuko, ha?
Pinipilit ni Isabela ang gusto niyang pakikipaghiwalay, pero mas nanatili at mas pinaramdam palalo ni Gab ang pagmamahal sa kanya. Hanggang sa mga sumunod pang linggo, pilit pa rin nilang hinahanap ang sagot sa nangyayari kay Isabela. Habang abala sa trabaho si Gab, pinakilala sa kanya ang bagong pasok sa opisina nila bilang isang admin assistant. Nagulat pa si Gab nang si Jelly yun. Mukhang sinadya ng dalaga na mas mapalapit palalo sa kanya. Mas masaya to. Magkasama tayo sa iisang office. Kahapon lang ako na-interview eh. Tapos ngayon, nakapasok na agad ako. Wala akong pakialam. Marami akong ginagawang trabaho. Ayoko sa lahat yung kinakausap ako kapag busy ako. Ganyan ang mga gusto ko sa lalaki. Masusungit. Malakas ang dating kapag pilit akong pinagtatabuyan. Huwag ka mag-alala. Magiging akin ka rin naman. Bitawan mo nga ako. Bakit bang hilig mo akong hawakan? Kung lumipat ka lang dito para sundan ako, wala ka pa rin mapapala sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, may asawa ako. Kung tingin mo katulad ko ang mga lalaking naaakit mo, ibahin mo ko. Masyado ka namang papilit. Babae na nga ang lumalapit sa'yo, ayaw mo pa? Hindi lahat ng lalaki nagkakaroon ng oportunidad na ganito. Bakit ba ayaw mong iwan ang kinakasama mo? Wala ka naman ng mapapala sa kanya eh. Pinahihirapan ka lang niya. Dapat, piliin mo yung babae na kaya kang samahan, hindi babaeng alagain. Hindi mo alam kung anong tiniis ng asawa ko sa akin noon. Kaya baliwala lang sa akin kung anong tinitiis ko ngayon. Hindi ko siya iiwan dahil lang sa nangyayari sa kanya. Naniniwala pa rin ako na gagaling siya. Hindi na siya gagaling pa. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang sayangin ang buhay mo. Hanggat may pagkakataon ka pa para pumili ng ibang babae, yun ang gawin mo. Aanhin mo naman ang pagsasama nyo kung panay na lang hirap ang nangyayari. Tingnan mo ngayon, napapaligaya ka pa ba niya? Hindi na yata, di ba? Kaya niya pa bang punan ng pangangailangan mo bilang isang lalaki? Kung hindi na, iwan mo na. Sana makakilala ka ng lalaking hindi ka titingnan bilang parausan lang at kinakailangan lang kapag tawag ng laman ang umiiral. Hindi palaging pangangailangan na yan lang ang nagpapatatag sa isang relasyon. Dahil ako, hindi lang naman yun ang hinahanap ko sa asawa ko. Matibay talaga yung paniniwala mo sa relasyon nyo, no? Siguro, pipili ka lang ng iba kapag namatay na siya. At yun ang hindi mangyayari. Naniniwala akong gagaling siya dahil ipinagdarasal ko gabi-gabi na magiging maayos ang kalagayan niya. May paniniwala ako sa Diyos. Hindi ba yun ang palagi mo sinasabi? Na walang imposible basta manalig lang? Bakit ngayon parang iba na ang nakikita ko sa'yo? Hindi ako papayag. Makukuha rin kita at magiging akin ka. Kung kinakailangan kong mas lalong isanla ang kaluluwa ko sa kadiliman para lang makuha kita, gagawin ko. Sana pala, tinuluyan ko na lang ipapatay ang asawa mo dahil gusto ko pa sanang makita siyang nagdurusa. Dahil gusto kong makita niya kung paano mo siya ipagpalit sa iba. Para yun ang magpapahirap sa kanya hanggang sa mamatay siya. Anong ibig mo sabihin? May ginawa ka ba sa asawa ko? Hayop ka! Isa kang demonyo! Balak sanang sugurin ni Gab ang dalaga pero agad silang naawat ng mga katrabaho nila na kararating lang. Hindi nila narinig ang buong usapan kaya ang akala nila ay si Gab ang may problema. Pinatawag silang dalawa para makapag-usap. Ang iba nilang katrabaho ay pumanig sa bagong dating lang dahil ang sabi nila, nagbago raw ang ugali ni Gab simula noong nagkaroon ng problema ang asawa niya. Napapadalas na mainit ang ulo niya kapag kausap.
Maaaring yun din ang dahilan kaya nagkaroon sila ng pagtatalo ng bagong empleyado. Bago lang siya sa office pero hindi siya bago sa paningin ko. Kilala ko na siya. At ngayon mas nakikilala ko pa kung gaano kahalang ang kaluluwa ng demonyong yan. May ginagawa siyang kakaiba sa asawa ko dahil hindi niya ako makuha sa panlalandi niya sa akin. Gab, alam mong masama ang nambibintang sa gawaing hindi naman ginawa ng kapwa mo. Magkakilala talaga tayo dahil kaibigan ko si Ate Isabela. Pero hindi naman ibig sabihin na may iba akong intensyon sa inyong dalawa. Baka nagkakamali ka dahil ang bait kong makitungo at iniisip mo na panlalandi yun. Ngayong ganyan ka na magsalita? Balik sa pagkukunwaring mainhen, no? Samantalang kanina ang dami mong pinagsasasabi sa akin. Kapapasok ko lang ngayong araw. Huwag naman sana ganito. Gusto ko lang namang makibalita tungkol sa asawa mo eh. Please naman, wala akong ginagawang masama. Kaya huwag mong ipakalat ang mga maling balita na sinasabi mo tungkol sa akin. Alam mo na malaki ang magiging kasiraan ng isang tao kapag may mali ka lang nasabi sa iba. Matagal kong inaalagaan ang sarili ko at ang reputasyon ko. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasisira ko at ikasisira ng iba. Sana maintindihan mo yon dahil ako, iniintindi ko na nahihirapan ka ngayon dahil sa pinagdaraanan ng asawa mo. Kung gusto mo, sabay nating ipagdasal ang paggaling niya. Tutulungan kita dahil malapit ako sa Diyos. Mas diringgin niya ang panalangin ko. Salamat na lang. Mas kaya ko pa manalangin ng payapa na mag-isa lang ako. Dahil baka mas lalo lang akong maging makasalanan kapag kasama ka. Pinauwi muna si Gab ng hapon na yon para hindi lumala ang magiging away nilang dalawa ni Jelly. Hindi naman ipinaalam ni Gab sa asawa niya ang mga nangyayari dahil mas lalo lang madaragdagan ang iisipin ni Isabela. Sa paglipas ng mga linggo, hindi tumitigil si Jelly na akitin si Gab. May pagkakataon pa na kusang binabangga ng dalaga ang pribadong parte ng katawan ni Gab habang may mapang-akit na mga salita. Ngunit mas matibay pa rin na pinanghahawakan ni Gab ang pangako niya sa kanyang asawa. May pagkakataon pa na nagpadala ng maselang litrato si Jelly habang nasa trabaho sila. Dahil sa galit ni Gab, kinausap niyang muli si Jelly noong silang dalawa na lang ang naiwan. Ano? Nagustuhan mo ba mga pinadala ko sa iyong mga pictures at video? Siguro naman, ngayon mo na maiisip kung paano ka magiging swerte sa akin. Mas maganda at mas masarap makita kung sa personal. Tara na, malapit lang naman ang bahay namin. Kung gusto mo namang umuwi pa rin sa asawa mo, ayos lang sa akin. Pwede naman ako maging pansamantalang asawa mo para lang doon sa gawaing hindi nyo pa magawa. Hindi ka talaga nandidiri sa mga pinaggagawa mo, no? Nasaan na yung pinagmamalaki mong malinis na anak ng Diyos? Yun na nga, di ba? Pinapakita ko lang naman sa'yo kung gaano kaganda ang ginawa ng Diyos. Pero alam mo, kung ako lang ang papipiliin mo, mas sasambahin pa kita. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Bakit ba kasi ayaw mong ako na lang? Ngayon alam ko na kung gaano ako kaswerte sa asawa ko. Dahil ni minsan hindi siya naging kasing desperada mo. Hindi siya katulad mo. Yun ang dahilan kaya ayoko sa'yo. Isang mapagpanggap na tupa. Naglalaro ng banal-banalan habang binababoy naman ang sarili para lang piliin at magustuhan. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan dahil hindi mo ako kilala. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi ka Diyos para sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Nagamit na naman ang pangalan ng Diyos. Sana isang araw mapatawad ka pa niya sa mga ginagawa mong ganyan. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Dahil ako na lang ang lalayo. Hindi ko na masikmura ang mga ginagawa mong to. Subukan mong lumayo sa akin.
hindi mo na makikita ang asawa mo dahil itutuloy ko na ang pagpatay sa kanya. Hawak ko pa rin ang sumpang kumokonekta sa kanya. Huwag mo kong hinahamon. Huwag mo rin akong tinatakot dahil bago mo pa sabihin yan, nagawan ko na ng paraan. Good luck na lang sa'yo. Sana may taong mag-alaga sa'yo kapag ikaw naman ang binalikan ng sumpang ginawa mo. Anong akala mo? Tatahimik lang ako nang malaman kung may ginagawa ka sa asawa ko? Alam kong kinukula mo siya. At ngayon, inuunti-unti na naming putulin yon. Hindi mo pa rin magagawa yon dahil mas malakas ako higit sa kung sino man ang kakampi mo. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo dahil ayokong masayang ang oras ko. Pasensyaan na lang din. Sana wala nang ibang tao ang mahulog sa patibong ng isang bulaang anak ng Diyos. Pero ang totoo pala, isang taong nagpapalamon sa kadiliman. Kahit na anong pagbabanta ni Jelly, tuluyang umalis si Gab. Kinabukasan noon ay hindi na talaga siya pumasok pa sa trabaho at unti-unting nagkakaroon ng pagbabago kay Isabela. Nagiging maayos ang kalagayan niya kumpara sa mga nagdaang buwan. Inilihim ni Gab ang paglapit niya sa albularyo. Tanging ang tiyahin niya lang na nagbabantay kay Isabela ang napagsabihan niya. Dahil nais niyang itago na ng tuluyan ang mga nangyari at nalaman niya tungkol kay Jelly. Ilang linggo pa ang lumipas ay naigagalaw na rin ni Isabela ang mga daliri niya at humupa na rin ang pamamaga ng kanyang mga kamay. Babe, tignan mo. Kaya ko na siya isarado. Nakakahawak na rin ako kahit na papano. Ano kayang nangyari, no? Huwag mo na lang masyadong paguri ng kamay mo. Hayaan mong gumaling na ng tuluyan. Ay, salamat naman sa Diyos at pinakinggan niya ang panalangin ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung hindi ako gagaling. Di ba ang sabi ko naman sa'yo gagaling ka? Sana naman ngayon makabawi ka na ng lakas at tumaba ka na ulit. Grabe ang payat mo, ang haba na ng leeg mo. Ayan, nangaasar ka na naman ha. Pero salamat babe, kasi palagi kang nasa tabi ko. Hindi mo ko hiniwalayan kahit na anong sabihin ko sa'yo. Mahal na mahal mo ko talaga, no? Siyempre naman, sabi ko nga 'di ba, kahit na ikaw pa ang may pinakamaingay na bunganga sa buong mundo, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Isang buwan bago nakabawi ng tuluyan si Isabela, para bang hindi siya nakaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang mga kamay dahil naging normal na rin naman ang lahat sa kanya. Nang gusto na ulit niyang bumalik sa trabaho, sinamahan siya ng asawa niya na kausapin ang manager at sinabi na pwede na ulit siyang pumasok sa susunod na araw. Buti na lang kasya pa sa akin ang uniform ko. Ang OA mo naman kasi akong patabain eh. Lahat na lang na naiisip kong pagkain binibigay mo. Ang laki na talaga ng pinagbago mo ah. Hindi ka na nagiging tambay ngayon ah. Ang ganda na nagiging trabaho mo. Siyempre gusto ko rin naman magbago para sa'yo. Alam mo naman ang pangarap ko para sa pamilya natin, di ba? Kapag nagkaroon na tayo ng anak, siyempre hindi ka na magtatrabaho. Kapag nangyari yun, ako na magpo-provide ng lahat. Hindi yun mangyayari kung hindi ko aayusin ang karir ko. Wow! Ikaw ba talaga ang asawa ko? Paano nangyari na ganyan ka na mag-isip? Ito naman, nagiging sweet na nga pagtatawanan pa. Alam mo kung bakit? Dahil gusto ko na talagang maging asawa ka. Tara, pakasal na tayo. Teka, sing-sing ba yan? Totoo talaga na inaaya mo ako magpakasal? Paano kung tumanggi ako? Kawawa naman ako kung hindi ikaw ang magiging asawa ko. Biro lang. Siyempre gusto kita mapangasawa, no? Ikaw lang talaga. Dahil napatunayan ko kung gaano mo kamahal. Hindi na ako makakahanap ng katulad mo. Sige na, isuot mo na yan sa daliri ko. Baka magbago pang isip ko eh. Magsisimula na sila sa panibagong yugto ng kanilang samahan. Isang klase ng pagmamahalan na hindi masisira ni numan.
Nang makabalik si Isabela sa trabaho, doon niya rin nalaman ang ibang tungkol kay Jelly. Nabalitaan niya na matagal na palang walang trabaho ang dalaga at nakikita ito minsan na paggala-gala lang sa kalsada. Hindi naman daw nila sigurado kung nababaliw na ba dahil palaging sumisigaw. Ganoon din daw ang nangyari tulad kay Isabela. Bigla na lang hindi maigalaw ang mga daliri pero mas malala daw ang sa kanya dahil may sugat ang kamay niya at namamaga. Mukhang nagkaroon ng impeksyon dahil na rin palagi siyang nasa kalsada. Sinabi yon ni Isabela sa asawa niya pero parang wala lang ito kay Gab. Sinabi lang ni Gab na hayaan na lang si Jelly dahil minsan may mga taong kailangang pagbayaran ang mga kasalanan na nagawa nila sa ibang tao. Alam na ni Jelly ang mangyayari sa kanya noon pa man. Pero mas pinili niyang sundin ang utos ng demonyo kaysa sa utos ng Diyos na palagi niyang ginagamit para makapanlin lang ng tao. Sa paglipas ng panahon, nawala na sa buhay nila si Jelly at ang tanging naging sentro na lang ng buhay nila ay ang isa't isa at ang pamilyang binubuo nila. Hindi nila maiwasan ang mga tampuhan at awayan pero hindi yun naging hadlang para mas lalo nilang mahalin ang isa't isa. Sa dami ng kanilang pinagdaanan sa buhay, wala na silang makita pang rason para hindi piliin na mahalin ang isa't isa. Nasubok na ng panahon ang kanilang samahan dahil kahit na sa pinakamahirap na pagkakataon, hindi sila bumitaw. Ganoon ang klase ng pagmamahal na pilit pinaghahawakan ng dalawa. Kahit na anong mangyari, walang mas mananaig sa isang pagmamahalang pinagtibay mismo ng kanilang paniniwala. Ito ang klase ng pagmamahal na hindi basta mananakaw. Walang gawa ng kadiliman ang makakapigil sa kanilang pag-iibigan, lalo pat ito'y naging selyado na at meron ng basbas ng may kapal. Isang pagbati ng maligayang pakikinig sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Lani Capile, Lito Joe Nakana, Emily Paran at sa Team Repacker ng Sampaloc San Rafael, Bulacan, Marife Gonzales ng Israel, Yanzi Intia Garay, Joseph Mendoza ng Taiwan, Broken Vow 7899, Ching Uy, Laika Grace Dayaw, Nanay Ems TV ng Kuwait, Amy Bug 544 ng Pennsylvania, USA, Nida Kiambao, Rosemary Sabandeja ng Cebu City, Maria Lee Nakagawa, Lydia Lopez, Vicky Abut, Judy Villanueva, Dennis Paliok, Lani Hervasio, Cesan de la Cruz, Jonaline Barameda, Narlene Micabalo, Ren Shai 1816, Seika Perez, Jaime Villaren, Genevieve Suco, Shirley Pixon, Francesca Liana, Elizabeth Hardenil, Roslyn Mangilin, Larnie Azurin, Rosalie Clemente, Grace Limsiaco, Catherine Z, 1031, Jennifer Makasinag, Jessel Colyamar, May Fugaban, Armadita Venzon, at kay Ellen Kiano na isa sa mga top commenter ng ating channel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong muling pakikinig.